VP Inday, 59% approve at 61% ang tiwala. Napakatindi po nito, napakataas po nito. Ito ay sa kabila ng napakasidhing paninirang inaabot ni Vice President Inday Sara Duterte at ng kanyang buong mag-anak. Yan po, ito'y sariwang-sariwa. Ang kanya pong approval rating, ang approve kay VP Inday ay 59%. Napakataas po niyan, 59%. At ang kanya pong trust rating, yung may tiwala po ba? Ang may tiwala kay Vice President Inday ay 61%. Bakit po mahalagang talakayin ito? Sapagkat alam naman ho nating lahat, may nakabinbin na isang huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday dyan po sa Senado. At ito ba? Ganitong uri ba ng numero ang ka-impeach na Vice Presidente? 59% ang aprobado, 61% ang tiwala. Kaya makikita natin, ito'y politika lamang. Ito yung lagi kong sinasabi na nanawagan ako, saan man ako nagpupunta, yung mga pumirma dito sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sisantihin nyo na po. Huwag nyo nang pabalakin sa pwesto. At ang prueba, ito ho 59% ang approval rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. 61% po yung trust rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. Malinaw po ito Boses po ito ng sambayan ng Pilipino. I-impeach mo. Samantalang, nandyan naman po yan. Huwag na lang natin silang banggitin dito at magkakaroon pa ng espasyo. Tingnan ho ninyo yung mga nasa likod na nagpapa-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte. Higit na mababa yung kanilang approval and trust rating. Samantalang itong tao na 59% ang approval rating at 61% ang trust rating, ito yung kanilang patuloy na tinatarget. Ito pong numero ni Vice President Inday Sara Duterte, napakataas po nito sa kabila ng patuloy na political persecution na kanyang inaabot. Napakataas po nito sa kabila ng patuloy na panggigiba at paninira sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao at kung ano-ano pa ang ibinibintang. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video na naman dito po sa live stream ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page kanina. So kanina na-mention ni Attorney Vic Rodriguez ang tungkol po sa political persecution, no? Pero hindi naman lahat sa atin ay nakakaalam kung ano bang ibig sabihin ng political persecution, kaya narito ako para ibahagi sa inyo kung ano bang ibig sabihin nito, no? So according po kay ChatGPT, ito po ay tumutukoy sa diskriminasyon, panunupil o pang-aabuso sa isang individual o grupo dahil sa kanilang paniniwala, pananaw o aktibidad na may kaugnayan sa politika. So, maaaring ito pagpapakulong, pagmamalupit, pagbabanta, o pag-aalis ng karapatan na nagmumula sa pagkontra o hindi pagsang-ayon sa pamahalaan, mga namumuno o dominanteng ideolohiya. So, karaniwan itong nangyayari sa mga sitwasyong may authoritarian na pamamahala o pamahalaan kung saan hindi pinapayagan ang malayang pagpapahayag ng saloobin o oposisyon. Ang layunin ng political persecution ay kadalasang pigilan ang kritisismo, patahimikin ang oposisyon, at panatilihin ang kapangyarihan ng mga namumuno. Marahil kaya nasabi to ni Attorney Vic Rodriguez ay dahil nga po sa mga nangyari nung nakaraan, kaya kagaya na lamang po ng pagkakaaresto po kay dating Pangulong Duterte at pagpapadala po nito at pagsuko sa mga banyaga. At sa kasalukuyan nga po ay nakadetain na po si PRRD sa ICC. At ang pinaka-controversial din mga kababayan na impeachment complaint laban po kay VP Sara na kinakaharap po niya ngayon. So ilan lang yan sa mga bagay na kaya nasabi to ni Attorney Vic Rodriguez ang tungkol sa political persecution ay isa po si VP Sara at ang kanyang pamilya na pinagdadaanan po itong bagay na to. So pakinggan muna natin si Attorney Vic Rodriguez at tayo ay magre-react po sa dulong bahagi ng video na ito. Kaya mahalaga yung akin ding paulit-ulit na panawagan sa inyo pong lahat. Let us
protect, uphold, and defend our Constitution. And when we protect, uphold, and defend our Constitution, ganun din po ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sapagkat ito po ngayon ang tinatarget ng iilang elitistang kongresista. Ito po yung tinatarget ng iilang burgis na kongresista. Tatandaan po natin, 32 milyon, 32 million Filipinos voted for Vice President Inday Sara Duterte. Tapos iilan lamang ang nais kunin sa kanya ang posisyon ng pangalawang Pangulo, mga elitistang kongresista. Ngayon, nagsalita na po yung mamamayang Pilipino, 59% approve, 61% tiwala, panatag sa liderato ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya mag-isip-isip po tayo, ngayon po yung last day ng trabaho, bukas po ay panahon na tayo po ay mag-isip, magpahinga, magnilay-nilay, at let's work on our spirituality, our spiritual bank, and let's contemplate and ponder on what lies ahead. At haharapin po natin itong malaking desisyon pagkatapos po ng Holy Week, ilang araw na lamang ay tayo po'y mabilis na paspas na po yung araw. Papalapit na po tayo sa May 12, 2025 election. Ito po yung mga mahalagang usapin na dapat nating pag-ukulan ng panahon at pansin at gamitin din pong batayan kung sino po ang dapat sisantihin na diyan sa mababang kapulungan. Sisantihin na rin po sa Senado yung mga ang ginagawa lamang magmudmud ng ayuda at magpasa ng budget kahit di binabasa yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee. Alright mga kababayan, so ito na po yung ating pinaka-finale na reaction video dito sa naging live stream po ni Attorney Vic Rodriguez na napakagandang balita po mga kababayan dahil si VP Sara po ay nakakuha po ng 61% trust rating at 59% approval sa Pulse Asia's March 2025 survey. Ito po yung datos kung saan pinapakita po yung mga opinyon, no, pananaw ng publiko hinggil sa mga lider, programa at isyong panlipunan. So bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong mga survey, no? Syempre bukod dyan, ito po ay gumagabay sa mga desisyon. Ginagamit ng mga mambabatas, politiko at tagapamahala ang datos upang ayusin o pagbutihin nila ang kanilang programa o patakaran. Syempre ito din yung barometro ng opinyon ng publiko. Syempre mahalaga na tayo po ay nakikibahagi po sa usaping panlipunan. Kaya naman nakikita ng mga pinuno at tagapamuno kung paano nila natutugunan at inaasahan ng kanilang mga nasasakupan. Halimbawa, ang pagtaas ng trust rating ay maaaring senyales ng tiwala ng mga tao sa kanilang pamumuno. Kagaya nga po kaya VP Sara, no? Biruin nyo na ungusan niya pa ang Pangulo ng Bansa. 'Di ba? Siya ay VP Sara, Vice President Sara Duterte. Grabe, nakaka-proud naman to, no? At sana ito ay magtuloy-tuloy at magandang indikasyon to, no, para kay VP Sara dahil nga naman sa kinakaharap nitong impeachment. 'Di ba, sa kabila ng impeachment cases na binabato sa kanya, sa mga propagandang ibinabato sa kanyang hindi maganda, pero nananatili mga kababayan yung ating mga taga-suporta, mamamayang Pilipino na naniniwala po sa kanya. So comment down below kung ano yung opinion ninyo at ating talakayin yan. Maraming salamat po. Bago po natin tapusin ang ating vlog, no, pasalamatan muna natin si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page, sa kanyang pag-livestream ngayong gabing ito dahil napaka magandang balita po yan para sa ating mga mamamayang Pilipino at naniniwala po kay VP Sara Duterte. Kaya naman, huwag nyo din pong kakalimutan sa darating na May 12 na isama nyo po sa inyong senador, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po yan sa balota, no? At ang buong senatorial slate
na inendorso pong opisyal ni dating Pangulong Duterte, no? At suportahan natin sila, ipag-pray natin at huwag tayong titigil na ikampanya itong si Attorney Vic Rodriguez at ang kanyang mga kasamahan para talaga sila ay mapaupo natin dyan sa Senado. So muli maraming salamat mga kababayan at Attorney Vic Rodriguez, long live Attorney, at mag-ingat ka palagi sa iyong mga pinupuntahan at iyong mga ginagawa, no, sa pagkaravan at sa iyong pagbisita sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas. So hangad namin ang iyong katagumpayan, hangad namin ang iyong kaligtasan at kalakasan. So maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless po sa inyong lahat.